Good morning mga dudes, isang mapagpalang araw po sa ating lahat at nandito po tayo sa area kung saan magsisimula ang ating adventure, no? Mayroon tayong bagong import kasama si Bandong. Dong, tingin mo na. Shout out. Yan. At si Master Alvin. Yan. Okay, start tayo dito mga dudes at sana ipagpalain tayo kung ano mahuli natin at abang-abang kayo mga dudes. Okay? Let's go! What's up mga dudes? Nandito na tayo sa area, sa harap ng Cadlaw Island. Yan yung Cadlaw Island. Okay. Napaka-perfect yung ano natin ngayon. Timing. Kasi napakalinaw. Nasa almost 5 meters yan pero clear na clear yung tubig, ano. At kasi high tide, siguro dahil sa high tide kaya malinaw, no. So bis mo na yung mga alagad ng batas. Alright. Okay. Sumuko na kayo. So update tayo sa kung anong mahuli natin mga dudes, sa mga bangkayo ha. Sa lahat pa na hindi pa nakakapag-subscribe, subscribe naman dyan idol at mag-iwan po ng isang thumbs up naman dyan at mag-iwan na rin ng comment kung gusto nyo mag-shoutout. Okay, once again, this is Dudes Pero TV at abang-abang kayo mga dudes. Let's go! Okay, what's up mga dudes? Welcome back to our channel. Okay, load muna tayo ng ating spur gun para in case na may dumaan na isda agad na malaki ay ating mapapana, no? So for today's video mga dudes ay kasama ko si Bandong at si Dudes Alvin, no? Dito lang yan kami sa may harap ng Cadlaw Island. Okay? At para sa hindi pa nakaka-subscribe, no mga dudes, ay wag na magatubiling mag-subscribe kay Dudes Pero TV, no? At pakipindot na rin po ang notification bell. Alright, sa unang dive po natin nakakita tayo ng isang sturgeon fish. Ayun, unang dive. Syempre sa mga previous vlog ko, kinukuha ko talaga mga dudes yung sturgeon fish kasi masarap talaga to pang ihaw. Pwede rin itong ibenta pero kung gusto mong ihawin, nasa sayo na yan. Ang ating first fish of the day, sturgeon fish o kadlitan sa local name. At dito sa ating pangalawang pagsisid, may napansin tayong ilak na may kasamang mga ketong o rabbit fish. Ayan, at kailangan nating i-ambush kasi medyo mailap yung mga uri ng ilak dito, kaya kailangan nating i-ambush. At marami sila, siguro pipili tayo. Mas pipiliin natin syempre yung ilak. Ayun, tumama naman tayo mga dudes. At ilak ang pinili ko kaysa sa ketong kasi mas binibili itong ilak kasi masarap daw itong iihaw. Ito kasi mga dudes ay kapag lumalakad tayo o lumalakad at namamana ang tropa ay yung mga customer natin nagsasabi na agad kung anong gusto nilang isda. At tinatarkahan na agad nila para kung pagdating namin nakaready na sila para bayaran. Hindi man natin sigurado kung ano ang ating mahuhuling isda, basta't lagi lang tayong ligtas, no, sa bawat oras ng ating pamamana. Yun ang pinakamasarap na maiuwi sa pamilya. Dito mga dudes ay may napansin akong isang surahan na kulay itim o lipstickan. Medyo hindi lumalaki mga isdang ito pero napakasarap itong iihaw. Kaya kumuha na ako ng isa. At ito mga dudes, habang naglalangoy kami ni Alvin, hindi ko napansin na naka-open pa lang aking GoPro. At habang naghahanap kami ng isda, ayun,
nakakita ko ng golden trevally. Imbis na buksan ko ang GoPro ko, inapatay ko pala at ito na ang nangyari. Huli na nung nalaman ko na naka-turn off pala yung aking GoPro at hindi ko na-videohan ng maganda habang tumira ako ng golden trevally. Pero ganun pa man, masaya pa rin kami kahit papano, kahit hindi namin nakuha ng magandang video, ay naisecure naman namin ang isdang ito. Halos na sa 4.5 kilo na ang isdang ito. Yan pala mga dudes kung bakit nagtataka kayo kung bakit dalawang shop na ang nakatama sa badlon o golden trevally, ay dahil naging ako ng rescue kay Dudes Alvin. Dahil hindi ko na sentido yung isda, hindi ko na stone shot at humingi ako sa kanya ng tulong for second shot kasi mas magandang i-secure na lang natin, no, kaysa baka makabito pa, sayang din to. Nasa 4.5 kilo na ito at mabinta ito sa amin mga dudes. Ito, panibagong pagsisid, may napansin tayong tinatawag na triggerfish habang kumakain. Sinamantala natin yan dahil medyo mailap ang triggerfish na to. Kaya nung aktong kumakain siya at saka natin pinana, at yun, nakuha naman natin mga dudes. Itong triggerfish mga dudes, para sa kalaman ng lahat, ay isa sa pinakamasarap ihawin. Ito ay tinatawag na pakul. Triggerfish sa English name, no? At isa ito sa pinakapaborito rin nating iihaw. Ayun, pagkatapos natin may secure ang ating triggerfish mga dudes o pakol, ay narinig ko na sumisigaw si Dudes Alvin at humihingi ng tulong for second shot, no? Dahil ayon sa kanya nakapana umano siya ng badlon din o golden trevally. Hindi ko akalain na marami palang golden trevally sa area ito. Kaya nung tinawag niya ako at hindi na rin siya nagsabi kung ano, basta ang pagkakaalam ko, humihingi siya ng tulong, no, para i-second shot. At dali-dali naman akong bumaba para i-second shot yung isdang ito. Pero hindi niya sinabi sa akin mga dudes na marami pala siyang nakita at maraming kasama pala ang badlon na ito. Kaya nung sinekan shot ko, saka nagpakita ang mga kasamahan niya. Kaya nagtataka ako kay Dudes Alvin, sabi ko sa kanya, bakit hindi mo sinabi sa akin na marami palang badlon sa ilalim? Disin sanay nakapana pa tayo ng iba pang badlon, marami pala sila. Kumakawan pala sila mga dudes. At dahil ayon sa kanya, nataranta na rin daw siya at hindi niya na alam kung anong gagawin niya dahil first time niya makapana ng ganito kalaking isda. Dahil si Dudes Alvin mga dudes ay nagsisimula pa lang sa pag-i-is for fishing. So masaya na siya pag nakakahuli ng ganito. Kaya okay lang naman sa amin na hindi namin na nakuha yung iba pang badlon dahil mas mainam na ma-second shot natin yung kanyang huli at ma-secure natin yung kanyang isda. Dahil isang malaking bagay ito para sa kanya. Eto, panibagong pagsisid mga dudes, panibagong paghahunt. Ayun, nakakita tayo ng isang unicorn fish. At ang unicorn fish ay isang uri ng territorial fish na kailangan mong mahuli agad bago siya pumunta sa butas, otherwise hindi mo na makikita ang isdang to kung wala kang flashlight. Pero luckily, tinamaan natin siya. Ang paghuhuli sa unicorn fish o sarahan ay may tatlong pamamaraan. Either galing ka sa taas at mag free pull ka, pero maliit lang chance sa tamaan dahil medyo nakatagilid ang isdang ito at mahirap tamaan. Pero kung ikaw ay gusto mo talaga na 50% na o 60% hanggang 100% na tamaan ito, ay kailangan mong mag-drop sa ilalim at hintayin siya na lumapit. At kung gusto mo naman na mas madali siyang tamaan, ay kailangan mong magdala ng flashlight at hintayin mo munang pumasok sa butas pagkatapos mo lightan. At madali lang ito makita kapag nasa butas na. Dito nagmamadali akong tingnan si Dudes Alvin dahil tinatawag niya ako. Sabi niya daw sa akin at dahil may flashlight ako, lightan ko daw yung isda sa bato na luba. Pero pagdating ko, napana niya na rin dahil lumabas yung luba. Akala niya daw malaki, kaya lang nung pinana niya ay sakto lang din ang size niya.
Para sa ating mga kapwa espiro mga dudes, lagi nating sinasabi yan na never dive alone, always dive with buddy. Para kahit anong pa mang aberya ang mangyari ay laging may tutulong sa inyo at lagi may tutulong sa kanya. Kaya dapat mas mainam na lagi kang may kasama sa pagdadive dahil walang buhay ng isda ang ipapantay sa buhay ng isang tao bilang isang espiro. Kaya kapag nag-espiro fishing ay always dive safe mga idol. At dito sa aking pagsisid, nakakita ako ng grupo ng mga maliliit na kalapato. At sinubukan kong pagmasdan baka sakaling may mga kasamang mga malalaki at tinawag ko yung mga kalapato at lumapit naman sila. Sa sobrang dami nila ay inaantay ko na may isang malaking lumapit sa kanila dahil sa mga ganitong school of fish o mga grupo ng kawan ay laging sumasama yung mga malalaking isda. At ito, habang sinusundan ko yung mga maliliit na kalapato ay nag-drop ako sa ilalim at nag-fish call dahil alam ko kapag maraming kawan ay mayroong sumusunod na mga malalaking isda. At dito sa pagkakataong ito ay biglang lumapit sa akin ang isang ito. Ayun, ang Golden Trevally. Siyempre sa mga ganitong pagkakataon talagang titirahin na natin yan. Ayun, tinamaan naman mga dudes. Napakalaking swerte naman natin at nakapana pa ulit tayo ng Golden Trevally. At sumisigaw ako dito kay Dudes Alvin. Humihingi ako ng backup kasi nandun na siya sa bangka, nasira ng kanyang pana. Pero hindi niya ako masyadong na-clear dahil nakabihis na siya at nasira pa ang kanyang pana. Kaya mag-isa na lang ako nagpalaro sa tribal ito kahit medyo malakas. Hindi ko kasi na stone shot mga dudes kaya kailangan kong laruin. Iniingatan ko na hindi niya maiikot sa mga bato ang ating line, no, para hindi maputol. Pero sa pagkakataong ito ay kaya na naman nating i-manage para mahuli lang natin yung isdang ito. At dahil walang chance na ma-second shot ni Dudes Alvin ang aking nahuling trevally ay isa ko na lang nilaro yung pagkakataon ito. Hindi ko pinipir sa mga dudes kasi baka lumaki yung sugat at lumusot yung ating flappers sa sugat ng isda. Kaya nung maramdaman ko na napagod na yung isda ay dahan-dahan ko na siyang hinatak at nagsinyas na ako kay Alvin na okay na, kayang-kaya ko nang kunin. At salamat at na-secure din natin ang isdang ito.
At pagkatapos nating ma-secure ang ating isda at nagdesisyon na tayong bumalik na sa bangka, dala-dala ng ating nahuling malaking trevally. At ngayong hapon ay talagang napakabuinas natin dahil nakahuli tayo ng 3 trevally, 2 sa akin at 1 kay Dudes Alvin. Hinatid ko na rin sa bangka yung ating huling ito dahil ako na lang din halos isa ang namamana dahil yung kanilang kay pana ni Dudes Alvin at saka ni Dudes Bandong ay nasira na. At medyo hapon na rin at ready na tayong bumalik sa Pangpang upang ibenta ang ating mga nahuling isda. At ayun mga idol, dumating natin sa Pangpang, medyo hapon na rin. Salamat sa pag-iingat ng Po May Kapal at sa kanyang blessing Shout out pala kay Jumari Arzala. Shout out sa iyo idol, naway pagpalain ka ng Po May Kapal at ingatan. At sa lahat po ng ating mga idol na hindi pa po nakaka-subscribe sa ating YouTube channel, mga idol, hinihingi po namin ang inyong suporta. At nag-iwan lang po ng comment para ma-shoutout po namin kayo para sa aming susunod na vlog. Maraming salamat po.